Saan nag-originate ang kalabaw? Welcome back to my channel class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin kung saan nga ba nag-originate ang kalabaw at paano ito naging isa sa pinakamahalagang hayop sa kasaysayan ng Pilipinas. Kapag tinanong ko kayo, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Sigurado akong marami ang sasagot ng kalabaw. Pero ito ang tanong, Pilipino ba talaga ang kalabaw? May maliit tayong plot twist ngayong araw. Gusto mo bang malaman? Halina't tumutok! Dito, sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Rodel_H54. Salamat sa suggestion mo. Bago natin sagutin ang tanong, kilalanin muna natin ang tunay na pangalan ng ating bida. Ang kalabaw ay kabilang sa species na Bubalus bubalis o mas kilala sa buong mundo bilang water buffalo. Tinawag itong water buffalo dahil mahilig itong lumublob sa tubig at putikan upang mapalamig ang katawan at makaiwas sa mga insektong kumakagat sa balat nito. Ayon sa mga pag-aaral ng archaeologists at geneticists, nagsimula ang domestication o pagpapaamo ng water buffalo mahigit 5,000 hanggang 6,000 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi ito nangyari sa iisang lugar. May dalawang pangunahing grupo ng domesticated water buffalo sa mundo. Ang una ay ang river buffalo na unang napaamo sa rehiyon ng India at Pakistan. Ito ang mas kilala sa paggawa ng gatas na ginagamit sa mozzarella cheese, yogurt, at iba pang dairy products. Ang ikalawa naman ay ang swamp buffalo na pinaniniwala ang unang napaamo sa bahagi ng southern China at mainland Southeast Asia, kabilang ang mga lugar na malapit sa Vietnam, Laos, Thailand at Myanmar. Dito kabilang ang ating kalabaw sa Pilipinas. Ipinapakita ng DNA studies na matagal nang nagkahiwalay ang dalawang grupong ito, kaya nagkaroon sila ng magkakaibang katangian. Ang river buffalo ay mas ginagamit sa dairy farming, habang ang swamp buffalo ay mas malakas sa paghila ng araro at kariton, kaya naging mahalagang katuwang ng mga magsasaka. Noong wala pang traktora, wala pang combine harvester, at wala pang makabagong makinarya, ang kalabaw na ang nagsisilbing agricultural engine ng maraming komunidad sa Asya. Hindi ito nangangailangan ng diesel. Hindi rin ito humihingi ng maintenance manual. Ang kailangan lang nito ay damo, tubig, pahinga, at kaunting pagmamahal mula sa may-ari. At mukhang mas mura pa ang maintenance kaysa sa pickup truck. Habang lumilipas ang libu-libong taon, unti-unting kumalat ang swamp buffalo sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia. Kasama rito ang mga lugar na magiging tahanan nito sa mga susunod na siglo, kabilang na ang Pilipinas. At dito nagsisimula ang susunod nating kwento. Ngayong alam na natin kung saan unang napaamo ang kalabaw, ang susunod na tanong ay paano naman ito nakarating sa ating kapuluan? Hindi kasi marunong mag-book ng barko ang kalabaw. Hindi rin ito nag-download ng navigation app. Ang sagot ay tao ang nagdala rito. Batay sa mga archaeological evidence at studies sa kasaysayan ng migrasyon sa Southeast Asia, pinaniniwala ang dinala ang swamp buffalo sa Pilipinas ng mga sinaunang Austronesian at iba pang mga ngalakal na naglalayag sa rehiyon libu-libong taon na ang nakalipas. Kasama sa kanilang paglalakbay ang mga halaman, buto, alagang hayop, at iba't ibang teknolohiya sa pagsasaka.
unti-unting kumalat ang kalabaw sa iba't ibang isla ng bansa dahil napakalaki ng naitulong nito sa produksyon ng pagkain. Malakas itong humila ng araro sa maputik na palayan. Kaya nitong magdala ng mabibigat na ani. Nagagamit din ito sa paghila ng kariton at iba pang gamit sa bukid. Dahil mahusay itong magtrabaho sa basang lupa, naging mahalaga ito sa pagtatanim ng palay. Ang Pilipinas ay may klimang tropikal na may maraming palayan, kaya naging angkop ang kalabaw sa ating kapaligiran. Hindi nagtagal, naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Lumabas ito sa mga alamat. Napasama ito sa mga kasabihan. Naging paksa ng mga awitin at kwento. At naging simbolo ng tiyaga, sipag at katatagan. Ngayon na alam na natin kung paano nakarating ang kalabaw sa Pilipinas, isang tanong naman ang madalas nating marinig. Kung ganoon pala kalaki ang ambag nito sa ating kasaysayan, ito na ba ang opisyal na pambansang hayop ng Pilipinas? Ang sagot ay hindi. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang opisyal na idinedeklarang pambansang hayop ang Pilipinas sa pamamagitan ng batas. Marami lamang ang naniniwalang kalabaw ang ating pambansang hayop dahil napakalaki ng naging papel nito sa ating kultura at agrikultura. At kung tutuusin, may magandang dahilan kung bakit ito ang unang pumapasok sa isip ng marami. Bago pa dumating ang mga traktora at iba pang makabagong makinarya, ang kalabaw na ang pangunahing kakatuwang ng mga magsasaka sa pagbubungkal ng lupa, paghila ng araro, pagdadala ng ani, at maging sa transportasyon sa mga bukirin. Dahil sa lakas, tiyaga, at mahinahong ugali nito, naging simbolo ito ng sipag, pagtitiyaga, at katatagan ng mga Pilipino. Ayan, class! Diyan na nagtatapos ang ating lecture. Just a quick recap lang tayo ha. Ang kalabaw ay hindi nag-originate sa Pilipinas. Ang ating kalabaw ay kabilang sa swamp buffalo na unang napaamo sa southern China at mainland Southeast Asia bago ito dinala ng mga sinaunang tao sa ating kapuluan. At kahit wala tayong opisyal na pambansang hayop, naging mahalagang bahagi ito ng ating agrikultura, kultura at kasaysayan.